Ligalig ka. Tulungan niyo ako. Bakit? Bakit, Elba? Makirot na makirot po ang katawan ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Wala po. Hindi ko alam. Nagbabasa lang po ako dun sa kwarto tapos bigla ko naramdaman para ako napapasok. Napapaso ka? Opo. Wala naman pong apoy na malapit sa akin pero parang sinusunog ang buong katawan ko. Aray ko. Nay, nag-aalala ako kay Itay. Bakit, Rod? Mapilit siyang magpunta sa paanan ng bundok. Ano? Sa kuweba kung saan lumalabas ang laman lupa. Anong gagawin doon ng Itay mo? Hindi ko alam. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Diyos ko namang taong yun. Maiintindihan mo ako kung sasamahan mo ako ron. Tay, delikado pong magbalik sa paanan ng bundok. Mapanganib pong laman lupa. Pababayaan ko ba namang may masamang mangyari sa ating dalawa? Oy, bakit may dala kang lambat na to? Hiniram ko sa kapitbahay natin, Tisha. Mangingisda ka? Hindi. Ang lambat na ito ang gagamitin ko sa paghuli sa lamang lupa. Huhulihin mo yung lamang lupa. Pagkakwartahan ko ng malaki sa perya ang abnormal na anyo ng laman lupa. Oh, Tay, hindi tama yung binapalak. Rod, huwag mo na akong kontrahin. Samahan mo na lamang ako sa paghuli sa lamang lupa. Hindi na to. Hindi ako papayag na ilagay mo sa peligro buhay ng anak ko. Tisha, hindi mo ako mapipigil. Kung ayaw mong papigil, bahala ka sa buhay mo. Mag-isa ka magpakamatay kung gusto mo. Sa labas ng kuweba. Mga kasama, tahimik sa loob ng kuweba. Kung tama ang duda natin nagtatago riyan ang laman lupa, malamang nasunog na siya ng buhay. Naabo na. Malamang nga, Malamang patay na ang laman lupa. Kaya balikan tayo sa presinto. Balik tayo. Nag-aalisa na ang mga tao. Akala nila napatay din ako. Hindi nila ako mapapatay. Hindi muna ako lalabas dito sa kuweba. Hihintayin kong umagat ang dilim. At kapag sumapit na ang gabi, lalabas na ako dito sa kuweba. Kahit nagpiling si Nana Pana. Sundin mo ko, Gudo. Alam mong nagmamalasakit ako sa iyo. Matagal na akong lihim na nag-alaga sa iyo mula pa nung sanggol ka. Itinago kita dahil ayokong mamatay ka. Napamahal ka na sa akin at ayokong mapahama ka. Sundin mo ako para hindi ka mapatay ng mga tao. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko si Nana Pana. Pero hindi ko siya susundin. Papatay uli ako ng tao. Papatay ako ng papatay. Aalis ka, Rod. Opo, Nay. Hindi kasi mawala yung pag-aalala ko.
Susundan mong itay mo? Hindi po. Si Itay na rin ang nagsabing kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Matapang siya. Kaya tiwala akong kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. O kanino ka nag-aalala? Kay Elba po. Bakit ka naman mag-aalala sa nobya mo? Malapit ang bahay nila Elba sa paanan ng bundok. Sa kuwebang nilitawan ng laman lupa. Huwag kang mag-alala kay Elba. Baka umatake sa bahay nila ang laman lupa, Nay. Ay sigurado naman akong hindi pa babayaan ng nobya mo ng mga magulang niya. Inay, balita pong walang kamatayang laman lupang yun. Kung totoo yun, huwag mong isubo sa peligrong sarili mo. Sisiguruhin ko lang kung ligtas si Elba, Nay. Anak, huwag ka nang umalis. Uuwi rin kagad ako. Baka pag alis mo, makasalubong mo sa daan yung lamang lupa. Nakahanda ako, Inay. May dala akong itak. Anong magagawa niyang itak mo? Ito ang gagamitin ko sa pagtatanggol sa sarili ko. Kung totoo ang balitang hindi tinatabla ng bala yung lamang lupa, tablang kaya siya ng itak? Gabi na. Madilim na sa loob at labas ng kuweba. Tahimik na tahimik ang paligid. Pagkakataon ko nang lumabas para muli akong magsabog ng lagim sa mga tao. May kumakaluskos sa likod ng puno sa labas ng kuweba. Kung hindi ako nagkakamali, may tao sa labas. Sino man ang taong nasa labas ng kuweba, siya ang susunod kong biktima. Ang susunod na taong papatayin ko. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Rod, gabi na. Huwag mo akong alalahanan, Elba. Rod, huwag ka nang mag-alala sa anak ko. Ligtas siya rito sa amin. Oo nga naman, Rod. Mang Turo, Aling Nelia, kung maaari lang po, gusto ko lagi kong mabantayan si Elba. Hindi na kailangan. Mas mapapanatag po ang kalooban ko kung masisiguro kong ligtas siya sa lahat ng oras. Kasama naman kami ng itay niya. Oo nga. O, ang inay mong dapat kong alalahanin. Ikaw na nagsabi na mag-isa lang siya. Oo nga, Rod. Baka sa bahay niyo mapagawi yung lamang lupa. Sige, uwi muna ako sa amin. Pero yung biniling ko sa'yo, Elba, ha? Oo. Mag-iingat ako lagi. Ikaw rin. Oo. Rod, pag alis mo, panatilihin mong handa ang itak mo, ha? Opo, Mang Turo. O, maging alisto ka, ha? Tamaan ako, ha? Para hindi ka mapatay ng laman lupa. Totoo nga ang laman lupa. Sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ko ang
Kakilakilabot niya nga niyo. Maitim at mabalahibo ang buo niyang katawan. Nakausli ang malalaki niyang mata. At may mahaba siyang pangil. Papalabas siya ng kuweba. Pagtapat niya rito sa likod ng punong pinagkukublihan ko, susuklubon ko siya ng dala kong lambat. Huhulihin ko siya. Tumigil sa paglalakad ang laman lupa at nang lilisik ang kanyang mga mata. Nakalinga siya rito sa gawing kinukublihan ko. Tao. Alam kong may tao sa likod ng punong yan. Nalula. Naamuyan ako ng lamang lupa. Delikado ito. Lumabas ka sa likod ng puno, tao. Matalas pala ang pangamoy ng lamang lupa. Malabo siyang masukluban ng lambat dahil malayo siya sa akin. Kapag hindi ka lumabas sa pinagkukublihan mo, diyan ka na mamamatay. Papalapit ang lamang lupa dito sa pinagtataguan ko. Mamamatay ka na. Huwag! Huwag! Sabi ko na, Mama, may tao dito sa labas ng kuweba. Huwag mo akong patayin, ha? Lamang lupa. Halika! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi ka makakawala sa mga kamay ko. Katapusan mo na. Huwag! Huwag mo akong patayin, lamang lupa! Bitiwan mo ako! Matitikman mo ang pagsik ng kapangyarihan ko. Bitiwan mo ako! Ipapaw ko sa liig mo ang aking mga pamil. Papatay na kita!